nawala yung takot ng mga uniform personnel. Unlike before, medyo alam nila, may kalalagyan sila. Na dito yung katulad lang ng mga police officers, no? Yung procedural, yung scene of the crime, yung kay Ronaldo Valdez, hindi natin maintindihan bakit kailangan nilang i-upload. Yung sensitive video ng isang iconic personality na ang laki ng contribution sa movie industry. Yung mga gano'n na mga police na involved sa Cavite, 8 officers na nakita natin clearly, halos hold up, nag-serve ng warrant of arrest o search warrant. 8 ito nakita natin, lahat binitbit, no? Robbery, tapos so on and so forth. Maraming ganito similar cases sa isang pillar ng criminal justice, which is yung law enforcement. So parang doon talagang tumaas na naman as compared nung PRRD. Talagang takot ang mga doon uniform personnel. Greetings of peace, justice and truth at happy holidays, Merry Christmas sa ating lahat, lalo na sa SMNI. Of truth, justice, monitoring as always, 5 pillars ng criminal justice, no? Nandiyan yung prosecution, yung law enforcement agencies, all levels ng court, yung penology rin, ano? At especially yung community natin kung saan masyadong involved ngayon sa illegal drugs, no, yung campaign. So nandito tayo as guardian, nagmamasid, nagbabantay sa lahat ng current events. MJ. Sir, ito na tayo sa ating pong paksa ngayong gabi. Ang estilo po ngayon ng Marcos Jr. Administration Bloodless Illegal Drug Campaign. Ano bang assessment po ninyo at effective po ba ito sa buong taong 2023? Dahil ayon po sa datos ng PDEA, nagkaroon po ng 52% decrease ng mga fatality sa giyera kontra illegal na droga. Yun nga, no? Yung pronouncement nila yon, yung datos, 52% ang binaba. I would say naging somehow effective din, especially yung whole of the nation approach being launched, no, ng DILG in particular, kung saan hindi lang drug reduction ang focus nila, kung hindi yung rehabilitation also, at to reach out yung barangay level kung saan pinalakas nga nila yung barangay anti-drug council, yung BADAC. Pangalawa, parang naging mandatory ngayon sa lahat ng LGUs, barangay level, na kung saan yung anti-drug plans nila should be submitted. Ano ba ang plano? Kunyari, for this particular barangay in Quezon City, mandatory yan na mag-present sila ng anti-drug plans nila for the year at i-submit nila. At may penalties, no? May penalties pag hindi sila nakapag-submit on time. Sino ba yung mga anti-drug initiatives? Sino ba yung mga individuals na medyo involved dito sa sinasakupan nila. So whole of the nation approach naging effective, naging tahimik, bloodless, though meron din in some cases, but as a whole naging tahimik, in silence, but tinuloy din nila yung alam ko somehow yung tukhang clans, yung mga double barrel in silence, na doon pa rin naman. So well,